Good morning guys, no? Ito na po yung ating Hyundai P4DD. Nakamukha po ng 4D56 ng Mitsubishi. So bale ito guys, malinis na, ready na for assemble. So ito na yung ating ikakabit ngayong araw. Malinis na po yan at kompleto na po tayo sa spare parts, no? Yung rocker arm na sirang-sira dati ay bago na po yan. So kaya ano pang hinihintay natin ay atin ang simulan. Ito po inyong lingkod, Carrier. So gaya guys ng dati, no? Malinis na malinis pa rin ang ating ginagawang overhauling, no? Dahil sana-sanay tayo na gumawa ng ganito kalinis talaga guys, no? Para naman worth it yung binabayad ni customer. At yung dati ko rin sinasabi na iwas po discount, no? Dahil kapag ganyan kalinis ang inyong gawa guys, ay mahihiya talaga si customer na humingi na discount, no? Kaya para-paraan lang siguro guys. Kaya tara at samahan nyo ako sa ating project ngayon. At dito guys, no, kung sino man yung nakakapanood doon sa ating The Legendary 4D56 Mitsubishi, ang torque po guys ay 80 pagdating dito sa may main bearing. So ito guys ay dahil pareho sila nung 4D56 ay same lang din yung torque na ginagamit natin, no? From 20 maximum 80 foot-pounds. At kung tandaan nyo rin guys, no, ito nga pala guys yung H100 na binaha nung bagyong Christine. Kung napanood niyo po yung part 1 ay ito po yung comparison before and after overhauling, no? Dahil sa napakaingay talaga ng makina, no, nung bago nating buksan. Pero ito ngayon yung ina-assemble natin at i-compare natin doon sa nakaraan. Dahil ito po guys ay nabasagan ng piston at nag-bend po yung connecting rod, no, dalawa. So ngayon, bagong piston, bagong connecting rod at saka yung ating mga bearings. Sa upper part naman guys, no, nagpalit din tayo ng camshaft assembly, pati yung ating rocker arm assembly. So bago po lahat ng pag-itaas, no, maliban lang po sa cylinder head. At dito naman ay isusukat natin yung oil seal kasi mayroong build up yung ating crankshaft. So bali ilagay natin muna ng ganyan, titignan natin, no, kung ayos yung pagkaka-build up. Saka natin i-correct yung installation.
gaya po ng dati guys, no, after natin magkabit ng piston ay ganito po talaga ang ginagawa natin, no. Pinapaikot-ikot na ilang beses para ma-feel natin kung swabe ba kung hindi yung ating piston assembly at saka yung pagkakasetting po ng ating piston ring. At dito po tayo sa ating connecting rod. Sa torque naman tayo guys, no. So ganun pa rin. So 20, maximum 40 yung ating torque. Same lang din no Mitsubishi 4D56 na ating ginawa dati, no. At dito guys, no, pag dating sa oil pan ay talagang hindi tayo nagamit ng gasket. So only silicone na po talaga ang ginagamit natin guys, no. So dito guys, no, maglalagay na tayo ng cylinder head gasket. So ayan, kung anong nakikita niyo dyan, kung anong pinaglalagay dyan ni Carry Works. Dati langis, ngayon grasa. Ano ba talaga ang totoo? So bali guys, no, yung ating head gasket ay carbon, yung tinatawag na asbestos. Kapag ganyang material kasi ng gasket guys, ang ginagamit natin ay grasa. Ngayon, kung original na stainless at saka may dry silicone, ang nilalagay naman natin guys ay langis. So, at dito ay grasa muna, gawa ng carbon nga, no.
So never tayo naglagay ng silicone or anong klaseng pampahid dyan sa cylinder head. Talagang grasa or langis lang talagang ginagamit ni Carrier Works, no? At yan po ay tested and proven na in how many years. At dito guys, no, baka magtaka kayo at baka sabihin nyo na bago yung ating cylinder head. Ay hindi po bago yan guys, no. Yan pa rin yung dati. Nilinis lang natin ng ayos para presentable dahil sanay nga tayo sa malinis na trabaho, no. Kaya ganyan ang nagiging itsura pag gawa ni Carrier Works. Dito naman tayo guys, no, sa cylinder head bolt, sa torque ay same as usual. Yun pa rin ang sa 4D56 na 80 ang maximum. Start pa rin tayo sa 20. At dito guys, no, ay halatang halata na nagfo-full torque na si Carrier Works dahil kasama na yung paa, nakapatong na dun sa may makina. At ang technique din dito guys, no, after nyo ma-final yung torque, lahat na 80 na sila, yung gagawin nyo pa rin ay i-review nyo, no, i-retorque nyo ulit kasi nagbabago talaga ang torque nyan basta't ganun ang material po ng cylinder head na gamit. At kahit din po sa stainless na cylinder head yung genuine ay nire-review pa rin natin, no, after natin i-final torque para talagang sure ball at balance po yung pagkakahati. Gawin natin.
Start, 1, 2, 3, 4.
At dito naman guys ay maglalagay na tayo ng ating injector washer. Dahil sa kasama siya sa ating overhauling gasket, syempre papalitan na rin natin ng bago para naman ay maganda ang kanyang pagkakafit, no? At dito naman guys, sa paglagay ng injector ay hindi po ito critical, no? Gaya ng ibang ginagawa natin doon sa mga CRDI type na injector na talagang meron siyang marking at hindi siya pwedeng pagpalitin ng pwesto. Dahil bawat injector ng CRDI ay nakaprogram po sa ating ECU kung saan po siya nakalagay. Kung siya po ay injector number 1, injector 2, 3, and 4, no? So sa mga ganitong makina guys ay napaka-basic lang gawin dahil sa hindi talaga walang programming, ha? Kaya kahit walang markings ay pwede nyo siyang pagrambulin. So bali po ganun ang pinagkaiba ng CRDI at saka yung ordinary diesel engine. At dito guys ay valve adjust na naman tayo, no? So gaya nga ng sinabi ko, ang itsura ng makinang ito ay for D56 ng Mitsubishi. Pero yung kanya is D4BB dahil po ito ay Hyundai. Pero yung valve clearance guys ay isa lang po ang sukat niyan, ay straight 10 po yan guys, no? 10,000 of an inch. So ganun din ang sistema sa pag-adjust at timing for D50 for
makalipas guys ang ilang oras ay ito na po yung ating binuong makina ng Hyundai H100 D4BB. So ready for installation na yan guys, no? Para masubukan natin ang gawa ni Carryworks kung convincing ba talaga at kung wala na ba yung tunog na gitik na dating tunog, no? Ikakabit natin ito sa kanyang body para naman masubukan. So ito na guys, no? Fast forward tayo. First attempt ito guys, no? Nagpapapaandar. So dito magbi-bleed lang tayo ng isang injector, no? Para indicator na lumabas na yung diesel. At dito naman ay luluwagan lang natin para malaman natin kung lumalabas na talaga yung diesel. Wala na yung ingay, wala na yung nagitik, nagkakarambulan sa loob, no? So tahimik na siya pag normal. At dito guys, no? At susubukan na rin natin siya paanda rin ng update. So ang gagawin natin kinabukasan ay tatakbo na natin siya guys. So tara, at ito na nga yung ating test drive, no? Papunta tayo Cuenca, Batangas. Iikot lang tayo doon sa may Alitagtag papuntang San Jose. Tapos back to home base at another test drive naman kinabukasan. At ito na guys, no, dahil pasado ito sa ating test drive ngayong araw. So all goods na ito guys. Break in nga siya pero maglalagay naman tayo ng limit, no, sa customer nga doon lang yung RPM, no. Huwag sasagarin dahil nagmamadali sila eh. At dito guys, no, dahil normal lahat ng temperature gauge, oil ay syempre hindi na natin ito papatatagalin at i-release na natin ito agad, no, dahil nagmamadali sila. So hanggang dito lang po guys, no, ang ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Please like and share na lang po sa ating mga viewers para sa karagdagan pa nating mga videos. So maraming salamat po muli. Ito po inyong lingkod, Carryworks. Thank you.